Guys, basahin natin yung sinabi dito sa post. Talagang naniniwala ako na si Tatay Digong ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pinas. Sure, okay. Guys, may magaling ba na Pangulo na sariling kapwa Pilipino ay pinapapatay? Okay, isa pa yon. Guys, may magaling ba na Pangulo kung ang pera ng taong bayan hindi man lang ma-explain kung saan napunta? Sabi pa ni Tatay Digong noon, ilang buwan lang mawawala ang droga, pero nasaan yung sabi niya? Natapos na lang yung termino niya. Hindi droga ang nawala, kundi buhay ng isang Pilipino. Kapwa natin Pilipino. Guys, justice does not mean taking another life of a person. Pinapahalagan natin ang buhay ng isang tao ayon sa nasusulat sa ating batas at ayon din sa nasusulat ng Biblia, no? May magaling ba na Pangulo na tinatraidor ang sariling bansa, no? Tingnan natin, magaling ba na Pangulo si Tatay Digong? Ginawa niyang economic advisor yung isang Chinese, no? Yung tatlong drug lord na Chinese na pinakulong ni Noynoy noon. Pero anong ginawa ni Tay Digong? 'Di ba? Pinakawalan niya lang, 'di ba? Sabi pa ni Tay Digong, "Oh, natrito sa akin yung lahat ng listahan ng mga drug lord." Pero naubos na lang yung termino niya. Isang drug lord lang ang napatay. Nahuli. Isang drug lord lang ang nahuli at saka isa pa, drug lord sa Mindanao. Baka kakumpetensya niya sa droga yon, sa business ng droga. But sa Mindanao lang. Imagine, kung kayo mga DDS, kung marunong lang kayo mag-research, no? Sa administration ngayon, ang daming drug lord ang nahuli. Ang daming malalaking isda ang nahuli. Sa panahon ni Tay Digong, mga user at iba pa ay pinagkamalan lang ang pinatay at nahuli. No? Gamitin nyo sana ang utak nyo, mga DDS. Itong si Robin, dada ng dada lang to pero wala tong alam. Honestly, walang alam to, bubo to si Robin, no? Walang alam yan si Robin. Dada ng dada lang pero walang alam sa batas yan. Mabuti pa yung mga normal lang na tao. Katulad natin, may alam pa, pero si itong si Robin, dada ng dada lang, parang puwet ng manok ba? Walang alam yan sa batas. Kahit yung pinapababa ng 10 taon yung imprisonment ng isang bata. Hindi alam niya, hindi niya pinag-aralan, kundi kung ano lang yung naisip niya, yun lang gusto niyang sabihin. No, hindi niya pinag-aralan yung mga pinagsasabi niya. Honestly, kaya yung mga yung mga kampo nila, yung mga DDS, kaya katulad ng utak nila. Kasi hindi pinag-aralan, hindi pinag-iisipan ng maayos yung mga inilalabas sa kanilang bunganga ba. Tapos galit na galit pa sila. Sa tingin niyo, ano kaya ang dahilan ba't nagagalit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? No? Sabihin niyo nga, dapat yung may credibility ha. Yung facts na may magpapatunay talaga. Hindi yung katulad ng mga AI generated, yung mga fake news, yung nakita nyo lang pero hindi naman credible, yung search nyo. No? Tapos, ang dali lang i-explain kung saan ang punta yung mga pera, lalo na yung sa COVID-19. Guys, hindi totoo, no? Hindi totoo na walang pera ang bansa noon kasi umutang si Duterte ng bilyon-bilyon. Pero yung nagastos during sa pandemic, milyon lang. No? Milyon lang. Kaya nga yung iba, yung mga worker noon, hindi nga nabayaran lahat. Pero saan napunta yung pera? Bakit hindi ma-explain? Tapos sabi pa ng mga Duterte supporters, pinakamadaming utang daw si Bongbong Marcos. Mag-research muna kayo kung sino ang pinakamaraming utang. Yung mga utang yan, ngayon ay kasali na yan sa utang ni Duterte noon. Ipinagmana ni Duterte na utang. Kaya lumaki yung utang ng bansa. Hindi lang yun kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ang pinakamalaking utang talaga kay Digong. Kung mag-research kayo, huwag nyo lang gawing bubo yung utang nyo, mga DDS. Promise. Huwag muna kayong magiging panatiko. Buksan nyo muna yung isip nyo. Magbalansi muna kayo at maggawa kayo ng sariling pananalagsik para hindi kayo magiging bubo.